I'm Mark J. Quick and I started playing basketball when I was in elementary. And since then, hanggang ngayon, 5 times a week. Kasama na rin yung training and liga and pickup games. Yung first injury ko, meron akong patellar tendonitis. Hindi siya gumagaling eh. Tapos ilang weeks gagaling, lalaro ko, maga ulit. So dinala ko siya kay Doc Fadi noon. First session ko pa lang, ramdam ko na agad eh. Hanggang sa nakalaro na talaga ako. Nung na-introduce niya na sa akin yung mga maintenance treatment, kahit hindi ako injured, ginamit ko na siya as maintenance. It helps me perform on the top level. Tsaka it helps para ma-maintain yung parang healthy yung muscles ko, tendons. So nung nagte-therapy na ako, lalaro pa lang ako talagang makapag-perform ko na agad. Yung difference niya talaga. Na-help siya ako yung mobility ko and flexibility. Yung paglalaro ko, mas tumatagal. Lalo ngayon na nagkaka-age tayo, syempre. So for me, para makalaro talaga ng matagal, kailangan ko ng physical therapy. Kasi di pa sa akin na i-introduce ang physical therapy. Di pa ako aware sa ganyan before. Yung kaya injury ko dito, tagal noon, 2018. Siguro 6 months ko iniinda yun. After game, massage lang. Ayan, tapos yellow, massage. So, problema, the next day, maga na yan. Hindi ko malalaro yan. Hintayin ko lang siya. Sa bahay lang ako. Pagaling ko yan 1 week. Gagaling na siya. Lalaro ko na naman. Mamaga ulit siya. Pabalik-balik lang eh. Hindi tulad ng nag-therapy ka, in 2 sessions, 3 sessions, gagaling. So, makakalaro ka ulit. Hindi tulad pag sa bahay ka lang. Hintay mo gumaling. 1 month. Wala kang papawis ng 1 month. Tapos lalaro ka. So, yung condition mo mawawala. Kaya pag naglaro ka, ay, pilay ka ulit. Yung difference. Sa physical therapy, hindi lang yung therapy yung gagawin mo. Like, therapy ka ngayon, paglabas, wala rin. So, dapat makinig ka rin sa therapist, sa doctor, para alam mo yung gagawin mo sa paglabas. Kunwari, every morning, kailangan mag-stretching. Tapos itong exercises, i-follow. Yun, ginagawa ko yun. Kung sabi ni Doc, na-injury ako, tapos sabi niya, wag maglaro. Hindi ako maglalaro kahit 3 weeks yan. Pero after naman nun, as in, pag na-meet ko na yung sinabi ni Doc, nakakalaro ito ako, 100% ulit. Kaya sobrang importante ng PT, tsaka hindi lang PT, makinig ka. Makinig ka sa doctor, tsaka sa therapist. So, yung physical therapy nung na-introduce sa akin, bukod sa gumaling siya, na-maintain, dito na ako bumalik kasi nung napili nga ako dito, nagka-injury ako, pumunta na ako sa 2 clinics. Naka 2 sessions, nakata ko rin isa-isa. So, di siya gumagaling. So, nung napagaling ni Doc yon, since then, pag may injury na ako, kay Doc na talaga na parang yung trust ko na-earn yan eh. Kaya, ba't pa ako magtatry sa iba? Eh, never naman ako na-fail kay Doc Fadi nun. Nire-refer ko talaga siya sa lahat. Sa friends ko, sa family, sa teammates, sa lahat talaga. And so far naman, never ako napahiya. Sa mga nire-refer ko, napagaling naman ni Doc lahat. Kaya pag nire-refer ko, pag may masakit sa kanila, lagi sabi kay Doc Fadi, try nyo. So far naman, napagaling niya rin yung ibang teammates and friends. Lalo family ko, mother ko and wife. Ayan. Ayan, yung sa clinic itself mismo, yung ambience niya, syempre, napakaganda niyan. Sunod yung staff and si Doc, napaka-professional. Alam nila yung ginagawa nila talaga. Yung injury, alam nila gagawin dyan. And yung favorite treatment ko talaga dito is muscle release, shockwave therapy, and TECAR therapy. Tapos into those active athletes and individuals na parang hesitant siguro sa pagpunta sa physical therapy, try nyo kasi ang physical therapy kasi hindi lang for injury eh. It also helps you prevent the injury by enhancing your performance and your flexibility and mobility. And syempre yung pagtagal ng muscle mo, lalo nagkaka-age ka, kailangan natin yan eh. Tsaka ang gusto na talaga natin maglaro at sa top level, syempre, we should take care of our body. Feel well at Fadi's Up. Feel well at Fadi's Up.